doon tumulo luha ko. Tumulo ang luha ko sa yung Kabokshot, welcome po muli sa panibagong episode natin programang My Vocation is Love. Ayan, meron po tayo ngayong magiging kakwentuhan sa araw na ito at siya po ay isa sa mga ni-request ng ating mga taga-subaybay. Yan, kung sino man po ang nag-request sa kanya, ito po, natugunan na po natin. Hindi ko lang po maalala kung sino, no? Kailangan ko pang balikan kung sino, pero alam mo na po kung sino siya. Sister, pagpakilala ka muna po sa ating mga kabokshot. Okay. Good morning muna, kabokshot. And then ako po si Sister Estelita De Leon, taga Taytay Rizal. So, medyo matagal na ako dito sa kongregasyon. Sa totoo po, magse-celebrate na ako ng 50 years. So, August 5 po yun na kayo po idadalo. Ayan. So, 50 years in religious lives. Imagine, ano, Sister? Di ko alam kung aabotin ko yun. My God, golden, no? Sister, ito po ay, anyway, kayo po ay mag-celebrate na inyong 50 years and very timing siya, no? Na mag-share po tayo. Mag-share ka po ng inyong vocation story. Yan po. So, medyo hindi naman talagang napakamakulay. Pero ang aking nagsimula grade 3. Naramdaman ko yon, pero hindi ko pa alam kung ano yung religion. Sinabi lang ng aming may nagtuturo sa amin na seminarista, na sabi ng seminarista, o sino ang gustong magmadre? Hindi kaming barkada, taasan kami ng kamay dahil magmamadre. Ade yun, wala na yun pagkatapos noon. Basta maliwanag lang sa akin na yung ng madre. And then high school, sa mga madre kami pumasok. High school, St. Catherine's Academy noon. Ngayon ay Siena College of Taytay, Dominican. So, na-appreciate ko yung mga damit ng madre. Yun ang unang attraction sa akin ng madre. Ang damit nila kasi napakagandang tingnan. And then, pero hindi ko binubukas. Hindi ko na-express kanino man na ako mayroong pagnanais. Ngayon, third year high school, sinulat ko yung aking desire sa grade 3 pad paper. Sinulat ko. Sabi ko, ang ko ay papasok ako ng pagmamadre, magtatry ako na pumasok sa kumbento. Then, nandun ang aking, yung gusto ko. And then, ilagay ko na sa aking pocket. Yung umuwi na ganyan. Nagkataon, nakita ng mother ko kasi nilabhan yung aking uniform. Nalimutan kong tanggalin. At then nakita ng mother ko, sabi niya, Esteli, ano ito? Bakit mo gustong pumasok sa kumbento? Nahihirapan ka ba dito? Sabi niya, ganun lang ang tanong niya. Sabi, wala akong sinagot na nahihirapan o ano man. Basta ngumiti na lang ako sa mother ko. Pero ang talagang gusto ng mother ko, may anak na madre. Pero hindi ako. Yung isa kong kapatid ang gusto niya. Nag-asawa. So yan, ganyan. Yun, wala na yon. And then, hindi ko na pinapansin yung ng mother ko. Tsaka hindi na naman niya binabanggit. Hindi na niya binabanggit. And then, fourth year, kami ay mga student catechist. So, nagpunta kami iniimbitahan kami na punta sa mga bata, ganyan. So, parang napupuko yung aking desire na parang gawin yung ganung mga gawain. And then, dahil bukod sa student catechist, nag-Legion of Mary. So, yung Legion of Mary, iyon ang naging
pathway ko na para makapunta sa mga religious congregation, mga dumalaw, na ganun. Pero hindi nagtagal yun na nasa Legion of Mary ako, medyo nag-stop ako. And then, kagraduate na ako ng high school, first year college, nag-stop ako ng pagiging legionary. And then, nagkaroon ako ng appendicitis. Na-opera ako. Nag-50-50 ako na ganyan. Tapos sabi ko, wow, Mama Mary, paggalingin mo lang ako. Babalik ako sa legionary. Sa pagiging legionary. Ade yun, parang nakipagbabargain ako na 50-50 yun kasi pumutok. Ganun. And then, nang magumaling ako, yan, nagbalik ako sa legionary. Then, naging active uli ako. Yan, nagkaroon kami ng mga apostolate uli na ginagawa ng marriage validation, pagbisita sa mga bahay, pagsama sa mga St. Paul sisters na yung lalo na nung magkaroon ng charter, na yung sa botohan ba, na hinasama namin ng mga madre na magbahay-bahay para i-educate ang mga tao na ganon. And then, nag-a-attend ako ng recollection pagka second Sunday sa St. Paul College kasi malapit sa amin. Kapag fourth Sunday sa PDDM, dalawang kongregasyon yung aking inaatinan ng recollection. Pero never na binabanggit kong gusto kong magmadre. Bakit? Ayokong mabigo. Ayokong mabigo. Kasi bakit ko sinabing ayokong mabigo? Dahil meron akong physical defect. Di ba, na-polio ako. So, baka hindi pwede kasi nakikita ko mga madre parang perfect eh. Parang perfect mga nila. Isa pa, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Undergraduate. Ako baka hindi ako pwede. Nabanggit ko yun sa aking first cousin na medyo siya rin may desire na magmadre. Pero hindi rin natuloy. Sabi lang niya sa akin, Steli, ganito gawin mo. Mag-apply ka. Ngayon, kung talagang hindi ka para doon, malalaman mo man kaagad na hindi ka para doon. Di yung natanggapin mo. At least nag-try ka. Ganun. Okay. September 8, meron kaming legionary September function sa Pasig. Ngayon, nagkataon doon na merong mga brochure na nakakalat ng different congregation na pinakikilala yung kanilang congregation. Ade yun, ginawa ko, namulot ako ng mga brochure. Kinuha ko lahat. Tapos sabi ko, hindi ko naman mababasa lahat yun doon. Pero bukod na pag akin nakakuha na ng mga brochure ng different congregation, bumili pa ako ng libro, What You Have Wanted to Know About the Sisters. Yun. Doon ako naging interesado sa libro, hindi na sa brochure. Ngayon, nasa yung nag-aano na ako, pagbukas kong ganyan, page 100, page 100, doon sa libro na yun, Missionary Catechism of St. Therese. Talaga po. Walang brochure ang Missionary Catechism. Pero nandun siya sa libro ng What You Have Wanted to Know About the Sisters. So, Missionary Catechism of St. Therese. Hindi ko alam itong Tayabas. Pero, yun. September 8 yun. October 17, I wrote a letter sa directress, Mother Rene. Ang directress, ang vocation directress. Sinulat ko. Sinabi ko lahat yung pagnanais kong magmadre, pero nagkakaroon ako ng hesitancy dahil ako ay may physical defect. Baka hindi pwede. Ganon. And then, yun, October 17 yun, sinagot ni Mother ng October 27, parang nasa ganon, bago mag-November. Sabi niya, hindi namin malalaman kung ano ang physical defect mo kung hindi ka magpapakita. Yan. In short, pinapupunta ako sa Tayabas for interview.
personal interview. Dumating ako rito November 4. November 4, hindi ko alam ito. Ang LTV noon ay yung bukas pa yung ang sasakyan mo ay bawat yung body ng LTV na yon, lahat yon bukas. Ano pa LTV? Train po ba yun? Hindi, yung bus. BLTV ngayon. BLTV, DLTV. and noon ay LTV na, parang ganun nga, LTV. Pero ang doon ay very unique yung sasakyan na yan, na bus, pero ang pinto, lahat ganyan. Lahat ng walang bintana, puro pinto yun. Ang baba mo dito o dito, na ganyan. Pero yun ang sinasakyan. Dala-dala ko lang yung letter, yung address. Dito raw, sa Tayabas. Okay, nagpasama ako sa isa kong kaibigan. Ayan, pagpunta. Sabi ko dun sa katabi ko, saan po ito, kumbento? Sabi, ay nene, diyan ka bababa. Ganyan. Ay, diyan bababa. Nagtanong ako sa, meron po bang kumbento dyan? Meron yan, novitiate. 1971. Okay. Tapos, wala, sabi, hindi, nene, doon ka na pumunta sa kabila. Sabi nung ali, sa old mother house. Then, nagpunta ako doon. Lakad. Hindi ko alam ito eh. Pero, trying na gano'n. So, punta na ako ng mother house. May sabi nung madre, hindi ko nakilala kung sino yung madre yung nakasalubong ko. Yung nagbukas ng pinto. Tinatanong ko yung vocation director, si Mother Rene. Ay, wala daw. Wala. Pero ipinagbiling ka. Na ganan, dinagbiling daw. Pupunta ka rin sa novitiate. Nandun pupunta raw dito. At nandyan si Sister Remedios. Mother, kasi ang tawag nun, Mother Remedios. Novice directress. Balik ako dito. Daan kami dyan sa ilog. Kasi wala pa yung tulay. Dumadaan kami dyan. Okay. Pagdating ko dito, yan. Katatanghalian lang nila. Nagsasam 51. In-entertain ako ni Sister Remedios. Nakasilip yung mga novices. Nakasilip yung mga novices. Sino mga novices noon? Sino Sister Evelyn, grupo ni Sister Melitona. Sila ang novices noon that time. And then, sabi ni Sister Remedios, sinasabi mo rito sa sulat na ikaw ay may physical defect. Kaya parang hesitant ka na mag-apply. Okay. Pwede ba lumakad ka? Pinalakad ako. Diyan sa parlor ng novitiate. Yan, lakad. 3 times. Ipinataas pa ang aking damit. Kaya nakaganyan ako. Lakad ako ng lakad. Nakikita ko yung mga novices nakasilip. Nakasilip. Pero yan, sabi naman. Tapos yan, 3 times. Naglakad ako. Dali, obedience. Na ganun. So, nung ako sabi na ni Sister Remedios, hindi naman masyadong halata ang iyong pagkapilay. Siguro, you try na at kung talagang hindi pwede, tsaka ka man. Tapos sabi, okay lang ba sa iyo na pag sasabihan kang hindi ka talaga pwede, na gano'n. Siyempre, alam ko na naman yung sabi ko, kung talagang hindi po pwede, hindi ko pagpipilitan ng sarili ko, na gano'n. Kasi may kinuwento siya na meron doon isang madre na yung nasagasaan ba ng train, ngayon pumasok dito. Ang gusto niya lagi, magmi-mission. Pero hindi naman pwedeng mag-mission dahil niloloko ng mga bata. Kaya ngayon, nagkaroon siya ng insecurity na kaya lumabas na lang siya. Baka daw yung akin di sabi ko, sa akin po, itatry ko rin. Dahil hindi ko namang alam ko dahil never na sa aking pagkabata, never na experience ko na ako ay tuksuhin sa pagkapilay ko. Never. Kaya nung sabi niya rito na baka daw ganon, na tuksuhin din ng mga bata. Ay ko, kung
okay lang po. Kung talaga hindi ako na pwede rito, nihanda ko naman po sarili ko. Ganyan. So, sige. Ang ano ni Mother Rene, ng Vocation Directress ay i-prepare mo lahat ang iyong documents, ang mga papers, lahat yan. At yan, daling mo rito kaagad para matanggap ka ng November. Dali December ang dali every 6 months noon Every 6 months ang so magiging group ako ng December, ang June ang akin talagang magiging clothing. Dali 6 months lang. Yun. So pagdating ko sa to make it short, inanda ko lahat. Ang bilis naman ng pagkakahanda ko. Merong nagbigay ng recommendation, naging obispo na Gungun, Bishop Gungun, siya nagbigay sa akin ng recommendation. Doon hindi ko siya kilala. Kaibigan ko lang yung kanyang pamangkin na nagsabi sa akin na doon ko humingi sa tiyo ko. Okay. Yan. Everything is pati yung medical, basta lahat. Parang walang nag-disturb sa preparation. Sister, yung kung dalawang congregation na sinamahan nyo noon, hindi po pumasok sa isip nyo na isa doon, pwede kayong mag-try? Sa St. Paul, hindi ako nag-try. Pero dahil teaching congregation sila More on na sila. Tapos, dahil hindi naman ang gusto ko mag-teacher Hindi ko gusto mag-teacher. Yun ang pinakuha sa akin ng aking kapatid. Doon naman sa PDDM, semi-contemplative. Gusto ko missionera. Gusto ko maging missionera. Na bakit ko gustong mag-missionera? Dahil yung bang dalaga pa ako, nagbasa ko ng mga pocketbook. May nakita ko na ng isang isang grupo diyan sa Africa na may mga cannibals na kumakain ng tao. 'Di ba yung cannibals? Sabi ko, magmi-mission ako. Alamin ko sa kanila kung bakit tao ang kinakain nila. Meron maraming pagkain. Ganun ba yung napakasimple lang yung aking desire na puntahan sila, alamin lang kung bakit nila kinakain ang tao. Na ganun. Yun lang pagiging missionera. So yun lang, kaya hindi ako nag-apply sa kanila. Kaya nung makita ko yung missionary catechist, doon ako agad na-attract agad ako doon, missionera. Pero ang galing po, sister, yung sinabi yung gano'n na pag-open nyo lang, page 100, ay MCST agad yung nakita yung congregation, Imagine, sister, page 100, kung i-analyze nyo, 100% okay papasok. Siguro. And then, napakagaling po talaga ng, yung timing, and then yung pagdadala sa inyo dito, sa MCST. Wala kayo nakikitang MCST, kaya nga sana, tatanong ko sa inyo, paano nyo nakilala ang MCST, ba't kayo dito pumasok, pero wala talaga Wala. Ni Anino, wala akong nakita ng MCST. Wala pang MCST that time sa Pasig. Wala pa. Diba, Kasi imagine 1971, Kaya nga sabi ko, amazing, amazing yung mga pangyayari. At saka isa pa, sister, at least po yung family nyo, supporting sa inyo. Okay, yun. Sa family. Nung tsaka ko pinaalam sa kanila na ako po ay papasok na sa kumbento. Nung inihanda ko ng lahat, pati gamit, kumbaga wala silang naging problema. Ako ang naghanda, itinago ko lang. Lahat yan. Kung ano man ang nasa brush, yung prospectus, may hihinga ng mga lahat yun, dinala ko. Pati kama, dala Kasi may kutsyon? Yung kutsyon? Hindi, walang kutsyon, basta kama. Yung kama na spring, yung folding. Okay. Yung folding. Para yun sa Project 6 ng mga kama. Yan, in short, yung sinabi ko na sa aking magulang na gano'n. Wala na sila kasi November 24, papasok na ako. November 24. Yung lang preparation na yun, napakadali na gano'n. September 8, October 17, October 27, November 4, nagpunta ko rito, and then November 24, pasok na. Okay. Walang ng aking pamilya, sila,
may go signal nila ako. May go signal. Yun lang. Nung day na ako'y papasok, pupunta na rito. Nagsimba muna kami lahat, pamilya, nagsimba. Nag-almusal. Pagka-almusal, sakay na. Maraming nag-atid sa akin. Ilang sasakyan yan na nakaano. Then, nung aking nagbibi na sa kwarto, pinasok ako ng mother ko. Sabi ng mother ko ay, Steli, kayo ay 12 magkakapatid. 12. Na ang bawat isa sa inyo ay may krus na dadalhin. Ngayon, ang aking lamang pakiusap, huwag mong iiwanan ang krus mo sa gitna dahil walang magdadala niyan. Ikaw lang ang magdadala niyan sa Kalbaryo dahil naroon ang pagkabuhay. Yun ang sabi ng mother ko, hindi siya theologian, pero yan ang sabi niya. Okay, opo, sabi ko. And then, dumating naman ang father ko, Steli, kung yan talaga ang desisyon mo, panindigan mo. Panindigan. Okay, yun lang mga salita nila. Dumating ang tiya ko, pumasok. Yung bunsong kapatid ng mother ko. Steli, talaga bang ikaw ay desidido na? Yun. From my mother to my father to my tiya, talaga bang ikaw ay desidido na? Sabi ko, opo, desidido na po ako. Okay, so yan. Dahil dumating naman yung panganay na kapatid ng aking tiya, ng aking mother, na doon ako talaga naglumaki. Pero magkatapat lang naman bahay namin dahil pinagkatiwala ako sa kanya dahil siya yung byuda na dahil kambal nga ako eh. Opo, may kakambal ako. Sorry, may kakambal ako. May kakambal pizza. May kakambal ako. Ngayon, ang gusto ng lola namin, ang mag-aalaga sa akin, yung nakaranas na may anak. Yun ang byuda, doon ako ibinigay. Yung aking kakambal, binigay doon sa matandang dalaga. Okay, nung siya dumating, hiningi lang niya sa akin ng sinsing. Binigay ko sa isinulit ko sinsing, sinulit ko ang kwintas, isinulit ko may ganung mga may ganung mga seremonyas. And then after that, bumaba na kami. Sakay na, dating na dito. Yun, nakarating kami rito. Nagkataon na ang aking brother ay driver ng mayor na ang sasakyan ay mayroong sirena. Ang dali namin nakarating dito kasi pinasirena niya. Pinasirena niya yung kotse. Yun, dumating kami riyan. Tulog pa mga mother, siesta time. And then, kumain muna kami na ganyan. Dala namin pagkain. Si Sister Gracia Rodil ang nagbukas sa amin. Gracia Rodil. Sabi niya, sige tuloy po kayo. Ang dami namin. Nung aalis na yun, katuwaan kami na gano'n. Sabi ni Mother Rene, bago umalis ang iyong pamilya, bibihisan na kita. Binihisan na ako ng postulant. Kaya yun, bumalik ako sa kanila, pagkakain, naka-postulant na ako. At least nakita ka po nila agad. Naka-postulant ako, naka-bonnet, na ganyan. Yan, ina-entertain ko na sila. Para bang, as in, madre na ako. As in, madre na ako nag-entertain sa kanila. Medyo behave na gano'n. Gano'n ba? Nung masuutan ako ng postulant, behave na ako. Na gano'n. So, can I ask kung how old are you that time? Kasi nakita ko po na very firm ang inyong decision. 21. Magto-20, 22 na pala, sorry. 22, kasi January ako nag-ano. 22 yun. So, yun. Na, kumbaga, nung sila aalis na, yung hinubad kong damit, wala akong dalang ibang damit eh. Ibinigay ko na sa kanila, pinadala ko. Kaya noon, yun, yakapan, dali aalis na sila. Noong yumakap sa akin ang kakambal ko, yung kakambal ko, doon tumulo luha ko. Tumulo ang luha ko. Nakita ko yung kami mag-separate na gano'n. Pero sa mother ko, sa father ko, hindi ako hindi ko naramdaman yung ganong feeling.
natural yan sa parents, sa mga kaibig, sa mga tiya o na ganyan. Basta yon. Last na yumakap sa akin yung kakambal ko, doon tumululuha ako. Doon tumululuha ako. Tapos siya sabi ko, okay. Okay ako dito. Sabi ko gano'n. Sabi ko na gano'n. Kaya, yun, nagpapasalamat ako dahil since na pumasok ako, every time na ako'y umuwi sa amin, pag bumibisita, meron akong isang naano rin sa mother ko. Sabi ko hindi siya theologian, pero yung kanyang, hindi siya nag-aral, pero yung kanilang wisdom ng mga matatanda, doon ko inaano, yun, sabi ng mother ko, Steli, dahil nakita niya kay payat nasa junior rate na. Nasa akin junior rate na directress, Steli. Ikaw ay kakaing mabuti. Kasi ang mission mo ay hindi para sa iyo, kundi para sa simbahan. Ano man ang nangyayari dyan, sumunod ka. Na ganon. Tapos nagbigay siya, katulad halimbawa ng isang puno. Ang isang puno, diyan mo makikita kung kalooban ng Diyos o hindi kalooban ng Diyos. Ang isang puno, pag niyugyug mo, naglalaglagan ang mga ano yan. Dahon. Mga dahon o bunga, maglalaglagan. Hindi kalooban yun. Kalooban mo yun kasi niyugyug mo eh. Pero talagang sila ay kusang nalalaglag, yun ang kalooban ng Diyos. Kaya sa iyong buhay, kung ano ang kalooban ng Diyos, sundin mo. Yun ang ano ko. Kaya yung ba, nung ako'y binigyan ng assignment, dahil sabi ko, hindi naman ako tapos. Na gano'n, binigyan ako ng assignment ng pagiging directress. Modesty aside, kumbaga, nag-20 years ako sa formation. 20 years. 15 ang naging assignment ko. 20 years ako sa formation. Nigeria, 9 years. Then dun sa ibang assignment ay 3 years, 2 years, ganyan lang. Pero nagtagal ako ay sa formation at saka sa Nigeria. Pero ang ano ko ang baong ko talaga ay yun nga, unang-una biyaya ng Diyos. Yung grasya. Yung grasya ng Diyos dahil yung first day ko na magtuturo ako sa junior, di makaano yun magtuturo ako. Ang mga junior ay mga professional. Diyos ko, mga professional. Ako ay under. Okay. Ang ano ko ay, pagpunta ko kasi yun ang inilagay ko na sa akin sarili na, every time na magtuturo ako, dadaan muna ako sa Blessed Sacrament. Aalamin ko kung anong nais niya. Kahit na nag-aral ako ng konti dun sa magdadasal muna. Hingi ako ng inspiration sa kanya. Talagang hindi mo pa pwedeng iwanan ang grasya ng Diyos sa iyong sa buhay mo. Yun lang ang pinanghahawakan ko simula nang ako'y pumasok at that young age noon. Ay ang hinahawakan ko ay yung biyaya ng Diyos. Kasi wala akong hahawakan na diploma. Wala akong hinahawakan diploma para sabihin kong ako ito. Diba? Pero hindi. Ako ito na pinili ng Diyos na magbahagi ng kanyang mismong mensahe sa bawat isa. Nagawin ko, anuman yan, sitwasyon na yan, ang hinihingi lamang niya sa akin ay to cooperate sa kanyang grasya. Yun lang. Kaya yun, hindi ako tumutol kay Mother Mercy. Ginampanan ko. Kung merong mang kakulangan yun, hindi na akin yun. Ibig sabihin, Diyos na ang bahala na magpuno doon sa kakulangan ko. Kasi wala naman talaga akong ipupuno pa Wala na. Kundi ang talagang pinabayaan ko, ang pinagkatiwala ko sa Diyos. Kaya yun ang aking pinagpapasalamat sa loob ng 50 years na ako ay pinagtiyagaan ng Diyos. Pinagtiyagaan ako na talagang yung pagmamahal niya sa akin ay, sabi, mahal niya ang lahat ng tao, pero may the personal love na experience ko sa kanya, sa aking pagiging kawalan, sa aking kahinaan, na ay pinili pa rin niya ako. At yun, patuloy na ginagabayan, patuloy na, sabi nga ay minamahal na gano'n.
Kaya yun ang aking gustong i-celebrate sa aking 50 years na really it's a blessing. Blessing. Everything is a blessing. Ayan, sister, no? Talaga naman, pag 50 years po siguro, napaka makulay na, no? Nagniningning dahil golden nga. Golden. Sister, actually, habang nakikinig ko sister, kaya sabi ko, nakakayak naman. Kaya, yung bang, may wisdom po talaga, sister. Yung, I mean, after 50 years, napakadaming experience na kami mga younger sisters. Siyempre, sabi ko nga sa mga interview namin, lahat mo naman tayo ay may pare-parehong istorya ng bokasyon. Totoo yan. Although sometimes magkakapareho, pero may ibang learnings, may ibang inspiration po baga. Totoo. Na pag naririnig mo siya, parang na-inspire ka din, yung mga ganyan po. Sister, baka meron ka po gustong sabihin sa ating mga taga-subaybay, especially doon sa mga, siyempre, nagde-decide din na subukan ang religious life. Okay. Sa mga nagnanais na sabi nga pasukan ang ganitong buhay ng pagiging isang relihiyosa, huwag po kayong magkakaroon ng hesitancy dahil ang Diyos ang tumawag sa inyo, ang Diyos ang pumili sa inyo, hindi kayo. Ngayon, kung meron pa kayong hesitancy sa ibang mga mangyayari, wag na po. Wag nyo nang isipin yon. I-surrender nyo ang lahat sa Diyos, bahala ang Diyos. Kung talagang tinawag ka sa ganitong buhay, ay siya ang magkakaloob ng biyaya. Na ngayon, kung sa ibang buhay ka dinatawag, magbibigay pa rin siya sa iyo ng biyaya na nauukol dun sa ganung buhay. Pero kung ito talaga ang iyong ninanais, huwag kang magkaroon ng hesitancy. Tugunan mo kagad, yes to the Lord. Dahil, sabi nga kahapon sa epistle, sa gospel, ang pagsasabi ng ay no or no, yes or no. Dahil kung mayroon pang iba dyan, kay Satanas na yon. Kaya kung talagang yes ang inaano mo, huwag ka nang mag-alala. Pumasok ka, puntahan mo ang tinitibok ng iyong puso at makikita mo ano nga ba ang totoo sa nasa puso mo. Ayan. Katulad po ni Sister Estelita, iniisip niya na siya has a defect, but hindi po yung naging hindrance, no? Actually, hindi naman po talaga halata kay Sister Estelita na yung sa paglakad niya. No. And then, yung sinasabi po niya na educational background, it is not also a hindrance. Kasi, aanahin po natin ng edukasyon or yung may pinag-aralan ka kung wala rin naman po, And especially po, ang mga apostles, di ba? Hindi sila perfect. Yung mga tinawag ni Kristo, mga tinatawag ni Jesus, were not perfect, especially apostles, pero hindi rin po siya naging hindrance. Ano po? I think, mas ginagamit pa ng Diyos yung mga not so perfect. Para po ba maging inspirasyon na look at those people. They are not perfect, but they are called and they are chosen. Totoo yan. Totoo yan. Sister, baka meron ko na shout out or batiin man lang. Babatiin ko? Yes. Sinong babatiin ko? Of course, unang-una, si Mother Mercy, na alam kong wala nang pag-asa na makatayo, pero sa kanyang bed ay naroon yung kanyang sense of humor. Kaya sabi para sa akin ay nagiging strength ko pa rin si Mother Mercy every time na kami ay mag-aalaga sa kanya. Dahil kahit na siya ay nasa ganung kalalagayan, hindi niya nalilimutan na magbigay ng, sabi nga ay paalaala, at magbigay din ng encouragement, at magbigay din ng mga konting pagbibiro na nakaka-enlighten o nalalighten yung aming pag-aalaga sa kanya na gano'n. Kaya yun po, sa lahat ng yan po, ipinagkakatiwala ko po sa inyo, kayo sa Diyos na ating Panginoon. Family mo po, sister. Of course, sa family ko, first and foremost, yung pasasalamat ko sa kanila dahil since pumasok dito 1971, ay sila na po ang nag-support sa akin, especially
kung hindi man spiritual, moral, and then financial, naroon ng ang support nila sa akin, especially my parents. Ayan, sister. Though wala na ang aking parents, Opo. pero sila po at saka mga kapatid ko. 12 po kami magkakapatid, kaya kami masayang pamilya. Malaking pamilya. Malaking pamilya. Sister, maraming salamat po Opo. sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin and sa maganda at inspirational na sharing po ninyo. Thank you, thank Huwag niyo you. pong kakalimutan ang yung golden anniversary in religious life ni Sister Estelita. May kasama po siya, no? May interview rin po natin. On August August 5, yan, kundi man 10 o'clock. yes, kundi man po kayo makakapunta physically, at least po ay spiritually and morally, please pray. Pagdasal po. Yes, please pray for us sinners. Pray for us. Thank you very much. Yan. So paano po mga ka-Block Chat? Isang kwento na naman po ang inyong napakinggan at napanood sa araw na ito. Meron pa po mga susunod. Yan po ang inyong abangan. Dito lang po sa aming programang My Vocation is Love. #, ang aking Ang awit ay pag-ibig. Pag-ibig.